Yo, what's up mga kameng? And welcome back sa channel natin. And for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung paano ba ako pumipili ng unlimited data sa mga unli na available. Yan, kung bago ka lang po sa channel ko, yan, please like and subscribe yan, for more videos para sipagin tayo gumawa ng mga videos. Yan. Unang kino-consider ko po pag sa pagpili ng unlimited data ay yung signal sa area. Yan, kung paano ba ako pumipili na magandang. Siyempre, pipiliin natin yung mas malakas yung signal. Dito sa area ko, ang malakas ang signal is Smart. Yan. Magkakaiba po tayo ng area. May mga area na malakas yung Globe. Yan. May mga area na malakas naman yung Smart. Yan. Sa mga unlimited data naman, sa Globe, ang unlimited data niya is sa GoMo SIM. Yan. Sa Smart, yan, marami siya. Bukod doon, pinagkaiba nila yung Globe or GoMo SIM na unlimited is may capping po siya na up to 5 Mbps. Yan. Kay Smart naman po, wala po siyang capping. Depende na lang po sa signal ng inyong area. Yan. Yung video po natin, sana makatulong to sa'yo. Yan. Kung naghahanap ka or nagugulang ka ng re-register mong promo sa iyong internet na unlimited. Yan. Ang setup ko nga po pala is ang modem ko ngayon ay D2K-FT10. Yan. Open line, may admin access. Yan po yung ano. Tapos yung ginagamit ko ngayon na unli data is yung nasa Asterisk 123. Yan. Ang price niya po is 349 pesos. Yan. Yung kung makikita niyo po dyan sa previous video ko, yung link po ni Sir Jerome, yun yung ginamit ko. Yan. Ngayon kasi may expired na siya. Maghahanap na ako ng limited data na pasok sa budget at pwedeng gawin. Yan. Kung isa ka doon sa mga naghahanap din, yan, may expired na kasi siya. Lagay ko na lang dito. Bukas may expired na siya ng 8 AM. Ngayong gabi, 10 PM na. Yan. Magka-register na ako para wala na akong alalahanin bukas. Yan. Consider nyo yung signal. Yan. Tapos yung pagpili ba ng mga unlimited data. Yan. Kung available sa inyo yung mayroon kayong Asterisk 123, yan, mas maganda na din yun, mas mura siya. Yan. Sa akin kasi sa case ko, hindi siya available. Yan, hindi naman kasi tayo pare-parehas. Ito sana makakuha ka ng idea. Yan. Ang gagamitin ko ngayon is, ang meron kasi ako, Rocket SIM, Smart Rocket SIM. Yan. Doon sa mga nagtatanong, meron kasi siyang dalawang unlimited data. Meron siyang unlimited data 699 for personal use. Meron naman siyang unli data or unli PAM na tinatawag na 1,099 for family use. Sabihin mas marami na. For ngayon, ang pipiliin ko kasi is yung 699. Bakit? Kasi mas mura siya compare mo dun sa 1,099. Malayo yung price nila. Yan. Pero nakalagay kasi dun personal use. Yan. Dito sa video natin, tuturo ko sa iyo kung paano ba papaganahin siya sa modem. Yan. Dito na yung papasok yung pinasabi nilang change IMEI. Yan. Na tricks. Bakit ba natin i-change sa IMEI?
kukuha po tayo ng IMEI na cellphone, ilipat po natin sa modem. Yan. Para po yung IMEI ng cellphone, lalagyan natin sa modem para maging para pag po na-detect ni Smart, akala niya yung IMEI na yung cellphone yung gumagamit, pero nandun sa modem. Yan, nagigets niyo ba? Para pag na-detect ni Smart yung IMEI na yun na cellphone mo, kumbaga yung tower, yung signal, gagana siya. Akala kasi nung tower or yung signal, yun yung cellphone mo, pero nakakabit siya sa router. Yun yung pagkakaintindi ko sa change, kaya siya i-change IMEI. Yan, correct nyo na lang po kung mali. Pero yun yung aking pagkakaintindi sa kanya. Yun. Yun po yung gagawin natin. Yung D2K po yung ating gagamitin. Meron na din po akong video kung paano mag-change IMEI ng B315S936 tsaka B938. Ayan, yun yung mga modem na pwede dun. Kung yun yung modem nyo, panoorin nyo na lang yun. Pwede sa cellphone siya gawin, pwede sa desktop computer, kung ano yung available sa inyo. Ayan, hindi ko na ito papatagalin. Punta muna tayo sa aking cellphone. Ayan, maglo-load muna ako. Then magre-register ako. Ayan, pagkatapos nun, punta na tayo sa desktop at mag-change IMEI tayo ng D2K-FT10. Ayan, let's go! Yan mga kameng, nandito na tayo sa ating desktop. Tuturo ko sa inyo kung paano ba mag-change IMEI ng D2K. Yan. Bago nyo po pala gawin tong video natin, make sure nyo po na open line yung modem nyo and may admin access. Yan. At tignan nyo po yung version ng inyong D2K. Dapat po ganito yung version 2159. Kasi kung hindi po ganyan yung version ng ano nyo, hindi po gagana tong video na to. Yan, dapat po parehas ng version nya. Ito po. Yan. Dito yung script. Yan. Lalagay ko na lang sa description para ma-download nyo. Tsaka yung ano, puti na ida-download. Punta tayo sa ating Chrome. Download muna tayo ng puti. Yan. Type nyo lang puti.org. Yan. Lagay ko na lang din sa description. Click nyo lang to. Yan. Tapos itong nasa unahan. Yan. Na-download na siya. Na-download ko na kasi siya. Mabilis lang yan. Dapat may internet yung inyong D2K para ano. Yan. Punta na tayo sa ating PLDT. Yan. Ang gagamitin ko nga pala dito is PLDT link. Mapapansin nyo meron ditong link dalawa. Yan. Ito yung gagamitin natin. Dito pwede nyo ilagin yung PLDT home account or super admin account. Dito gagamitin ko super admin. Yung ano kasi kanya. Ito po yung version nya. Yan. Pag ganito po yung version, yan, pwede po itong tutorial na to. Ito po yung IMEI ng ano, default. Yan, papalitan po natin.
Copy nyo lang yung link pag nakalagin na kayo. Ito yung second. Yan, paste lang. Yan, enable nyo lang tong telnet. Then, submit. Yan. Pagkatapos, open na natin yung ating puti. Punta tayo sa ito. Download nyo na. Yan. Lalabas. Dito itatype nyo yung IP address nung inyong mga dito okay. Yan. Sa akin kasi iba yung ko, IP address ko. Yan. Mapapansin nyo 8. Gawa ko siyang 192.168.8.1. Yan. Ang default nito is 192.168.1.1. Kung ganyan yung naka-default lang, yan yung ilalagay nyo. Pero sa akin, iniba ko kasi. Yan, kaya ayun yung ilalagay ko. Tapos, check nyo lang yung others. Yan, telnet, tapos, okay. Yan. PLDT login. Magla-login tayo. Yan. Ang login natin is root. Ang password natin, root 123. Yan. Type nyo lang, root. Enter. Yung password, root 123. Yan. Pag nag-type po kayo, hindi po lalabas dito. Yan, makikita nyo po dito. Invisible talaga siya mga kami. Huwag kayo malilito. Pag type nyo, hindi talaga siya lalabas. Enter lang. Yan. Welcome to, ibig sabihin, access na natin yung patch. Yan, i-install natin yung pag-input nung patch. Yan, dapat po may internet kayo. Kasi may download po tayo. Yan, i-run lang to. Copy paste lang natin. Yan, copy. Ito ulit dito sa puti. Right click lang para ma-paste. Enter. Yan, nag-download na po siya. Tapos i-copy lang ulit itong pangalawang code. Copy. Ito dito. Enter ulit. Ito pangatlo. Copy. Tapos right click ulit. Ganun lang kadali. Tapos enter. Installing. Downloading. Do not disconnect. Yan, nagda-download na yung patch. Patching na siya. Yan, done. You can reset the modem version. Number, R5 number. Yan, okay na siya. Yan, sabi dito, hintayin lang matapos. Isa natin, reboot natin yung ating modem. Yan, tayo dito sa system.
Tapos maintenance, reboot. Yan, reboot natin. Ito nga pala yung ginagawa natin. Pag nireboot nyo po, hindi po mawawala yung ginawa natin. Pag nireset nyo po yung modem nyo, dun lang po siya mawawala. Kumbaga, pag nireset nyo po, ulitin nyo lang po yung procedure para ma-change IMEI nyo yung modem nyo. Yan. Wait lang natin siya. Actually, madali lang naman siya. Sundan nyo lang to. Yung, basahin nyo lang mabuti. Yung script. Ginagawa ko lang to para guide yung video natin. Para meron kayong guide kahit pa paano. Yan. Yan. Sunod naman, paste natin tong ano. Yan. Kung unlinked na ginagamit nyo, yung .1.1, 192.168.1.1, yun yung gagamitin nyo. Sa akin kasi, ito yung ginagamit natin. Yan. Huwag kayong malilito, dalawa lang naman. Sa kung ano yung ginamit nyo, yun yung ano nyo, ipipaste nyo na link, ikakopy nyo. Yan. Para ma-check yung IMEI, ito, copy lang. Punta ulit tayo dito, paste natin, tapos apply natin. Yan. Mapansin nyo po, yun po yung IMEI ng modem. Papalitan na po natin siya. Ano lang natin to, kakopy nyo lang. Ito yung IMEI na nakalagay dyan. Sa pagkakaalam ko, ano to, yung Globecom prepaid wifi ba? IMEI para gumana. Ayan yan. Sa video natin, ang ilalagay natin dyan is yung IMEI ng ating cellphone. Yan. Mas maganda yung meron kayong sariling IMEI na cellphone para inyo lang yung ginagamit. Yan. Lagay ko na lang din dito sa screen kung paano ba mag-change IMEI. Makuha yung IMEI ng cellphone natin. Ayan, dun po sa naghahanap po nung IMEI kung paano po bang kunin sa ating mga cellphone. Ito lang po tayo sa ating setting. Scroll down. About phone. Yan, itong IMEI, check nyo lang. I-click nyo lang. Ito, makikita nyo dalawa yan. IMEI 1, IMEI 2. Yan, kakopy nyo lang po yan. Yan, copy. Yan, tapos, paste nyo na po dun sa, dun po sa, ginawa natin. Yan, ganun lang po kadali. Yan. Meron na kasi ako nun. Ilalagay ko na lang dito. I-blurred ko na lang. Kasi baka gagamitin din ng iba. Gamitin nyo po yung inyong sarili nyong IMEI ng cellphone nyo. Yan, wala naman pong problema yan. List ko na po yung aking IMEI. Highlights nyo lang po ito. Yan. Tapos, right click, paste. Yan, iba na po. Blurred ko na lang po yung aking IMEI. Yan, tapos copy ko lang ito. Dito. Clear muna natin. Tapos, paste lang ulit. Apply.
Ayan, okay na po siya. I-check uli natin. So guys, gigising ko lang kasi. Ayan. Kung na-change na ba talaga siya. Paste, apply. Ayan, mapapansin nyo na-change na siya. Ayan, blurred ko na lang. Ayan, clear. Ay, kailangan pa pala natin siyang i-reboot. Reboot. Ayan, login lang ulit tayo after mag-reboot. For admin pa rin. Ayan, okay na. Mapapansin nyo yung IMEI na iba na. Ayan. Ayan, or ito yung sinasabi ko kanina. Ayan, nakanote dyan. Wag daw i-factory reset para hindi mawala yung patch. O yung ginawa natin, yun kasi yung sinasabi nilang patch para po dun sa mga bago na katulad ko, bago din. Pag nireboot mo yung modem mo, hindi po mawawala yung patch. Once na pag pinactory reset mo yung modem, mawawala po yung patch. Pabalik po siya dun sa default na IMEI nya. Ayan, ganun lang po. Kung gusto mo naman i-unpatch, yan, run mo lang ulit ito. Yan. Punta ka na sa puti, ganyan lang kadali. Yan. Kung sawa ka na. Yan. Credits nga po pala kay Sir B2 Ray ng PH Corner. Yan. Dun, sa kanya po ito galing. Pero nakuha ko po to kay Sir Joel. Yan. Thank you po. Hanggang dito na lang po siguro yung video natin. Ayan, sa Change IMEI. Maglo-load na tayo ng ating Only 699. Ayan. I-testing po natin kung gagana po ba or working po ba yung pinaggagawa natin dito. Ayan. Punta na po tayo sa ating cellphone. Let's go. Tayo dito sa ating Gigalite. Magre-register na po tayo ng ating unlimited data na napili. Ayan, meron na po tayong load. Ayan, itong unli data. Ito nga pala is on the spot to. Hindi ko alam kung working pa to ngayon. Sa video natin malalaman natin kung working pa ba yung Only 699 via Change IMEI ng cellphone. Ayan. Ngayon ko lang ulit ito gagawin. Ayan. Load. And subscribe. Ayan. Nakaregister na po tayo. Base po dito sa Only 699. Best for personal use lang siya. Yung ginawa natin na Change IMEI, yun lang yung way para ma-bypass yung personal use na. Yan. Okay na siya mga kaming. Ayan, ito po yung aking modem. Ayan. Ito po yung Smart Rocket SIM. Ayan po yung signal niya. Kung makikita niyo po. Yan. Ikakabit ko lang itong SIM dito. Yan. Modify na din pala siya. Yan. Yan, kinabit ko na po. Okay na. Punta na tayo sa ating desktop. Ayan, login po tayo. Sorry. Mali.
Ayan, para makita po natin. Ayan. Naiba na po yung number. Ayan. Mapapansin nyo. Yung signal niya. Ayan. Kita nyo. Tapos 10 GB. Test natin kung may internet. Tayo sa fast.com. Ayan. Ayan. Working yung ginawa natin. Po siya. Palagay ko okay na ito. Hindi na siya. Ayan. Ayan, may internet po. Kita nyo. Ayan. Ayan. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. Kung katulong yung video sa'yo, nakukuha ka ng idea. Like and subscribe. Ayan. Hit mo yung notification bell para updated ka kapag nag-upload ako ng mga video ganito. Thank you for watching.